Hi guys, narito ang ika-38 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nagsimula nang umatake ang kalaban. Nakailag ang ating bida. Sumipa ang kalaban habang nakailag ulit ang ating bida. Sumangga ang ating bida ng kanyang mga kamay habang nakatingin ito sa kalaban. Tinamaan ang ating bida sa ginawang pagsipa ng kalaban. Nagulat ang kalaban sa kanyang naramdaman. Ang ating bida ay ngumiti habang nakasangga ang kanyang mga kamay. Ginamitan ng ating bida ng gravitational field ang kalaban, makikita na nagkompress ang lupa sa napakaangas na skill ng ating bida. Habang ang mga manunood naman ay nasa sayahan sa kanilang napapanood. Napakalakas. Ang isang gold rank spiritualist ay sobrang lakas. Sa ganitong lakas siguradong matatalo na nito ang batang galing sa Heavenly Marks family. Ngumiti ang kalaban habang nakaluhod ito. Nagsalita ito, hindi ko inaasahan na ganito ka pala kalakas. Habang nilalabanan nito ang gravitational field ng ating bida, nag-release ito ng pakpak na soul force. Habang nakasangga pa rin ang ating bida sa isip nito, nagdesisyon ka na lang lumipad. Mukhang mapanganib ang gagawin niya. Habang nakangiti ang kalaban, nagsalita ito, ikaw ang pinakamalakas na nakalaban ko. Gagamitin ko pa ang pinakamalakas na pag-atake ko para matalo ka lang. Nag-release ng napakatinding aura ang kalaban habang ito ay nasa ere. Naghahanda na ito sa gagawin niyang pag-atake. Ang isang manunood ay nalipad ang labi sa ginawang pag-release ng aura. Ang mga manunood ay nainitan dahil dito. Nagsalita ang ating bida, okay, sige, tignan natin kung sinong mas malakas ang pag-atake, yung sayo o yung sa akin. Naghahanda na rin ang ating bida sa gagawin niyang pag-atake laban sa kalaban. Makikita ang reaksyon ng Grand Elder pati na rin ang Patriarch sa mga nangyayari sa loob ng entablado. Ang ating bida ay gumawa ng praying stance, haha. Binanggit nito ang yin-yang. Ang kalaban naman habang nag-iipon ng kanyang soul force. Sa isip nito, gusto mong sabayan ang aking pag-atake, sige lang. Nirelease na ng kalaban. Draconian Explosion. Ganun din ang ating bida, nag-release na rin. Yin-yang Explosion. Sa pag-release ng ating bida ng kanyang pag-atake ay napunit ang kanyang damit. Makikita ang pag-atake ng ating bida na kulay violet at puti. Ang kalaban naman ay nagmukhang dragon ang pag-atake. Magsasalpukan ng dalawang pag-atake. At gumawa ito ng napakalaking pagsabog sa ere ng entablado. Nabiyak-biyak ang mga lupa. Ang entablado ay nag-rock sa lakas nito. Makikita ang kalaban sa ere na parang nahihirapan. Biglang lumipad papalayo ang kalaban dahil sa lakas ng pagsabog. Ang isang manunood si Shen Xiao ay tumalsik dahil sa pagsabog. At ang batang nanggaling Heavenly Marks family ay, ang ating bida ay nakatayo pa rin sa kanyang posisyon. Nagulat ang isang manunood, habang isa naman ay parang lalabas na ang kaluluwa. Nakikita ng manunood na tumatalsik pa rin ang kalaban ng ating bida. Habang nakanganga ang isang manunood, di ba siya'y isang gold-rank demon spiritualist? Bukod pa roon, kumain pa siya ng 2 strengthening pills. Hindi ako makapaniwala na matatalo lang siya sa isang panda. Makikitang namula ang director. Naiintindihan na kita, little brother. Ikaw ay 13 years old pa lamang pero kamangha-mangha na. Ang Patriarch ay pinagpawisan at nabigla sa kanyang nakita. Tinatago lang pala ni Xiao Li ang kanyang lakas sa nakaraang 2 laban. Isa na pala siyang gold rank spiritualist. Sa isip ng Patriarch, ang kanyang final test ay 1-star bronze rank. Sa sumunod na mga araw nagawa na niya agad maging silver rank. Tapos ngayon nakamit na pala niya ang pagiging gold rank spiritualist. Masayang-masaya ang Patriarch. Kahit si Lord Yemo hindi nagawa ang mga bagay na ito. Ito ay talagang kamangha-mangha. Sobrang laki ng ngiti ng Grand Elder. Patriarch, sa kasalukuyan dapat ba nating taglayin ang hindi kapani-paniwalang talentong ito? Tiyak na siya ay mapoprotektahan ng Panginoon ng lungsod. Dahil dito walang magkakaroon ng lakas ng loob na guluhin ka.
Sa nakalipas na 100 taon nasa ilalim tayo ng proteksyon ni Lord Yemo habang siya nag-iisa nagpoprotekta sa lungsod. Ngayon ang Panginoon ay tumanda na at walang sapat na lakas upang palitan siya. Bagaman may mga taong nagawang talunin ang ranggo na Black Gold, lahat ay mahigit 40 taong gulang. Habang nakangiti ang Grand Elder, at ang 13 taong gulang na si Xiao Li ay patuloy na lumalakas sa kanyang gintong yugto, mayroon na siyang lahat ng potensyal na iyon. Isipin kung gaano siya kalakas sa hinaharap. Napanganga ang elder ng Sacred Family at sa isip niya ang batang ito ay maaaring malagpasan pa si Lord Yemo. Makikita ang gulat na reaksyon ng elder habang sinisigaw ng mga manunood ang pangalan ng ating bida. Bigla na lang umupo ang elder. Parang pananghinaan ang elder sa kanyang napanood. Paano nangyari ito habang gigil nagihil? Ano nangyayari? Ang kanyang pinanghahawakan ay dahan-dahan nang napuputol. Anong klaseng biro naman ito at naputol na ang lubad na kanyang hinahawakan? Ito ay hindi pa ang katapusan. Si Shen Xiao ay hindi pa natatalo. Napigilan ang kalaban ang kanyang pagtalisik. Nagmadali itong bumalik. Ang kanyang white and black na pag-atake ay napakalakas, ganun din ang gravitational field. Biglang umatake ang kalaban ng pangmalayuan. Pero ang ganun kalakas na pag-atake ay hindi mo na magagamit ulit. Susubukan ko siyang atakihin ng malayuan para malaman kung meron pa siyang tinatagong skill. Naghahanda ng bago ang ating bida. Hindi siya iilag. Tikman mo ito. Ibinalik ng ating bida ang pag-atake ng kalaban. Makikita na papalapit na ulit ito sa kalaban. Boom, tinamaan sa mukha. Nasaktan ang kalaban sa kanyang pinakawalang atake. Napahawak ito sa ilong. Nagalit ang kalaban habang dumudugo ang ilong nito. Kain yung ibalik ang pag-atake ko. Bigla itong sumugod pababa. Ang pag-atake sa malayo ay hindi nauubra, kailangan ko siyang labanan ng malapitan. Malapit na ang kalaban sa ating bida. Nagsabayan ang dalawa ng suntok. Tinamaan ang kalaban. Nagsabayan ulit ng suntok. Tinamaan ulit ang kalaban. Nagsapa ka na naman. Tinamaniliit ang kalaban. Sa huling tama ng suntok ng ating bida ay lumipad na ang kalaban. Ipinakita ang kalaban habang ito ay nahihilo. Nagsalita ang kalaban, paano ako mananalo sa ganitong klaseng kalaban? Hindi ko kayang manalo. Ipinakita ang higanteng kultura ng ating bida. Natigilan ang kalaban habang pinagpapawisan ito. Nag-release na naman ng matinding aura ang kalaban. Ang ating bida ay nakasangga dahil dito. Biglang tumalon ang kalaban. Pinagmamasdan lang ito ng ating bida. Gagawa na naman ng pag-atake, Pillar of the Sacred Dragon. Nirelease na ng kalaban ng atake. Makikitang kumulibot ang apoy sa entablado. Makikitang pag-atake. Nagulat ang mga manunood sa kanilang nakita. Nagsalita ang isang manunood. Anong klaseng teknik yan? Paano malalabanan ng batang nanggaling sa Heavenly Marks family? Sa isip naman ang ating bida, ang ganitong teknik ay ginagamit lamang sa mga mabababang label na demon spirit. Napatawa na lang ito. Biglang naglaho ang ating bida. Tinamaan ko ba siya? Nasa likod na ang ating bida ng kalaban. Nagulat ang kalaban, bamulong ang ating bida. Paggamit ng ganitong teknik sa labanan ng dalawang master, ito ay pagsasayang lang ng lakas. Napalingan sa likuran ng kalaban sa gulat nito. Binetukan ng ating bida ang kalaban at lumipad ito pababa ng entablado. Nayanig ang buong arena sa lakas. Ramdam ng mga manunood ang yanig. Bumaba na ang ating bida. Nag-crack ang mga lupa. Hindi pa rin makapaniwala ang kalaban habang ito ay nakahiga. Kumain na ako ng 2 strength and pills pero hindi pa rin ako nanalo sa kanya. Anong klaseng bata siya? Isa siyang halimaw. Akala ko isa na akong genius at walang sinuman ang pwedeng makatalo sa akin, pero ako lamang iisang palaka sa loob ng balon. Makikita ang nagawang butas ng pag-atake ng ating bida. Nawalan na ng malayang kalaban. Nagulat ang ilang manunood. Ang bagong tagapagligtas ng mundo ay dumating na, sabi ng isang nanood. Isinisigaw ng mga manunood ang pangalan ng ating bida. Ang ating bida ay palabas na ng entablado.
Sa isip ni Zion, grabe ang lakas noon. Mas malakas pa siya sa aking lolo nung ganyang edad siya. Natigilan si Zion bahagyang namula ito. Naalala niya ang sinabi niya sa ating bida na kapag naging legendary lang ang ating bida ay magiging sila na. Tuluyan nang namula si Zion. Humiling-iling ang kanyang ulo at sa isip niya sino naman ang gustong magpakasal sa taong iyan. Nagulat ang isang manunood sa kanyang nakita. May tumawag sa elder. Tinawag si Elder Shen Ming ng isang lalaki. Gulat na reaksyon ng elder. Sinampal siya ng katotohanan. Tuluyan na naputol ang lubad. Nahulog na ang elder sa katapusan. Dahan-dahan na siyang nahulog. Nagsalita ang patriarch Nili, magsuot ka ng damit. Ngumiti ang ating bida 450 million hehe. Nagsuot na ng damit ang ating bida sa isip nito pero maliit pa rin itong pera na ito at magiging problema sa akin ito maya-maya lang. May napansin ang ating bida sa kanyang likuran. Sabi ng ating bida Director Young. Nagsalita ang Director, little brother, ipinakita mo talaga ang iyong lakas. Nakikita ka ng Dark Gill. May ilang tao sa likod ng Director, bilisan mo. Tumawa ang ating bida pero lilinisin ko agad ang arena pagkatapos. Meron naman akong mga plano at di ko nilabas ang aking tunay na lakas. Sumigaw ang host ng event, simula na agad ang susunod na laban at tumakbo na ito ng mabilis. Sabi ng ating bida, kamusta ang investigasyon sa Sacred Family at ng Dark Guild? Sumagot ang director, may nakita kaming isang tao na ang pangalan ay Lee Yun-hua. Sa totoo lang ang mga tao ng Dark Association ay inulat ko na sa presidente. Sa ngayon wala pang katunayan na may kinalaman ang Sacred Family sa kanila. Bago maipaliwanag ang ilang mga bagay, ngayon alam na natin na ang kanilang pamilya ay hindi malinis. Susunod ay unti-unti nilang gagawin ang kanilang kilos. Ipinakitang may naglalaban na ulit. At ang mga manunood ay tuwang-tuwa. Ipinakita si Zion at sa isip niya oras na para umalis. Ni Nili ay napakalakas, ang Sacred Family ay minalas ngayong araw. Habang nakatingin sa mga manunood si Zion, sa isip nito pero hindi nila gusto ang ganito. Bigla siyang umikot papunta sa labasan. Biglang sumulpat ang ating bida sa harapan ni Zion. At tumawa ito. Nagulat si Zion dahil sa pagsulpot ng ating bida. Bigla itong nagpaliwanag. Pumunta ako dito para manood, hindi ko naman alam na kasali ka pala. Kung ganun edi bumalik ka sa upuan. Oo, kaya nga babalik na. Nakita kong hindi na maganda ang mga laban kaya aalis na sana ako. Okay, sige pero may ipapakita muna ako sayo. Hinuha ka ng kamay ng ating bida si Zion. Bigla itong namula. Ilagay ng ating bida sa palad ni Zion ang isang maliit na bilog na kulay puti. Ang sabi ni Zion, ito ay isang demon spirit. Sabi ng ating bida, ito ay kabilang sa Blizzard Demon Spirit. Ito ay ang Snow Queen. Reaksyon ni Zion, ito ay isang Black Gold Rank Demon Spirit Snow Queen. Saan mo ito nakuha? Nakuha ko ito dahil sa matyaga kong pagsisikap. Hindi lang ito basta-basta Snow Queen, kakaiba ito, malalaman mo ito kapag nagamit mo na. Pag nagamit mo ito pwede mo na rin itong palakasin. Ang demon spirit na ito ay lumalakas sa pamamagitan ng pag-cultivate nito. Pero bakit mo binibigay sa akin ito? Di ba panda lang ang gamit mo? Biglang nilapit ng ating bida ang mukha niya. Lalong namula ang mukha ni Zion. Ano pang mga sinasabi mo, alam mo naman bida. Dahil gusto nga kitang ngiting pang pogi ang couple. Namuti ang mata ni Zion, sira ulo nito, hindi ko pwedeng tanggapin ito. Pero hindi naman ta pwede sa akin. Ikaw ay nasa line ng Blizzard category kaya pwede mo itong gamitin. Kung ganito na lang ang gawin natin. Bigyan mo na lang ako ng pabor para dito. Gamitin mo muna itong demon spirit. Hahanapin na lang kita kapag kailangan ko ng tulong mo. Paano naman kita matutulungan? Siyempre magagawa mo akong matulungan dahil ikaw ay anak ng ating City Lord. Sige, pero huwag mo ako papagawin ng masamang bagay. Ano, siyempre naman. Ako ay mabuting tao at hindi sinungaling. Tumawa ng napakahaba si Zion.
Tiningnan lang ito ng ating bida. Sige, tatanggapin ko itong Snow Queen Demon Spirit. Titingnan ko kung anong kakaiba ang meron dito. Habang naglalakad paalis si Zion nang nakangiti. Meron kang isang pabor na pwedeng hilingin sa akin. Tiningnan lang ito ng ating bida. Ay maling daan pala at mabilis na tumakbo si Zion. Ngek sa isip ng ating bida. Ipinakita ang maaliwalas na kalangitan. Nakalipas ang ilang araw at kumalat ang balita tungkol sa ating bida. Sacred Family Mansion, sabi ng isang lalaki. Si Nia Li ay maabilidad na gawa niyang talunin si Young Master Shen Shao. Sumagot ang isa, ang Heavenly Marks family ngayon ay malakas na. Malay natin kasi ang City Lord ay nagbigay ng utos na protektahan si Nia Li. May dumaan na malakas na hangin. Ang mga pinto ay nagsibukasan. Ang Patriarch ay nakalabas na. Nagsalita ito ng Yemo. Patriarch, nagawa mo bang makapag-breakthrough? Sa ginawang pag-cultivate ni Shenhong ay hindi pa rin siya nakaabot sa legendary. Habang siya ay nasa kanyang pag-cultivate, maraming nangyari sa kanyang pamilya. Shenming, ibinigay ko ang pamamahala sa iyo sa ating pamilya. Tapos bigla ang ngayon ang relasyon natin sa Heavenly Marks family ay parang naging tubig at apoy. Pagtaya lang laban sa bata ng Heavenly Mars family ay natalo ka ng 450 million. 450 million, napakaamot ang Patriarch. Sabi ng Patriarch, ilang mga elixir na ang pwedeng mabili sa perang iyon at ilang mga kabataan ang pwedeng matulungan sa pagpapalakas. Lumuhad at di na pa ang ulo ng Elder. At sinabing, patawarin niyo po ako, Patriarch. Hindi ko naman nakali na ang batang si Nia Li na 13 years old ay nasa gold rank na. Hindi ko alam na ganun pala kalakas ang batang iyon at kami ay nalinlang. Please, Patriarch, tandaan niyo po na marami na akong naitulong sa pamilyang ito. Ang sabi ng Patriarch. Manahimik ka. Natigilan ang sandali. Shiming, ikaw ang namumuno sa mga elder base sa rules ng ating pamilya. Ano ba ang punishment sa ginawa mo? Narinig ito ng elder. Kaparusahan sa ginawa ko. Dahil marami ka naman ang naitulong sa ating pamilya mula pa noon, ang mga sakripisyo mo ay hindi ko malilimutan. Pero ikaw ay maaari nang magpahinga sa ngayon. Ngunit dapat mong pagbayaran ang nagawa mong kasalanan. Hanggat utos ng patriarka, kahit na akyatin ko ang mga bundok ng kutsilyo o lumangoy sa naglalagablab na dagat, wala akong reklamo. Gusto kong magpadala ka ng ilang tao para alisin na sa landas natin si Nili. Gulat na sabi ng elder si Nili. Dahil sa pag-atake ng Dark Guild sa batang iyon. Ito ay pinapaprotektahanan ng City Lord. Ang bata niyan at ang kanyang kapatid ngayon ay nasa City Lord Mansion. Hindi naman problema iyon, marami pa tayong oras. Lalabas din siya sa longga. Nagsalita ang elder na iintindihan ko lahat ng inyong inutos. Nagsalita ang Patriarch na may seryosong tono. Shenming, huwag mo akong ibiguhin. Pag may pagkakataon kagawin mo. Pagkatapos ng ipapadala kita sa Dark Game bilang isang main elder, ipinakita ang ating bida at ang kanyang kapatid na inaasikaso ng dalawang lalaki. Ito pala ang City Lord Mansion, sabi ng ating bida habang ang kapatid niya ay masaya. Ipinakita ang magkapatid at ang dalawang lalaki. Makikita ang disenyong bundok. Umupo ang ating bida. Dahil ligtas dito, yung mga taong galing sa Dark Guild ay alam nila kung gaano ako kalakas, kaya natatakot sila na i-assassinate ako. Ano reaksyon ng kanyang kapatid? Pinitigil magsalita ng ating bida ang kanyang kapatid. Sinabing, hindi mo kailangan matakot o mag-alala. Hanggat nandito ang iyong big brother ay wala kang dapat ipag-alala sa kahit anong bagay. Ang anak ng City Lord ay magiging ate mo na say, hinaharap na paisip ang ating kita kung tama ba ang sinabi niya. Sagot ng kanyang kapatid, alright. Huwag ka na mag-alala ng kahit anuman, ang pagkukultivate ang dapat nating pagtuunan ng pansin dahil yun ang mas mahalaga. Iyan ang dahilan kaya isinama kita dito. Kailangan ko pa magsanay dahil hindi pa sapat ang lakas ko para tapatan ang Sacred Family sa kasalukuyan kong lakas. Tama, narito rin ang banal na hangganan ng langit. Ang pag-aaral sa paaralan ay dahil dito.
Kapag nagsimula na ang paaralan, susubukan kong mag-isip ng paraan para makapasok dito. Simulan na natin ang pagtitraining. Okay, simula na yehey. 4 na araw na nakalipas. Ipinakita ang ating bida, habang nasa Super Saiyan Blue haha. Ngayon isa na akong 3-star silver rank. Kailangan ko muna ng pahinga para makabawi ng lakas. Hindi ko dapat muna ay cultivate ang aking soul force ngayon. Sa isip ng ating bida ilang araw na ako nandito pero hindi pa rin ako pinupuntahan ni Zion. Talagang mahiyain ang babae nyo. Biglang tumawa ng pang-ewan ang ating bida na parang may gagawin na naman ito. Xiaoyu, sigaw ng ating bida. Pupunta muna ako sa iyong magiging kapatid, mag-cultivate ka muna ng sarili mo. Lumingon ang kanyang kapatid habang nasa bubong. Okay, sige. Lumingon-lingon ang ating bida. Ngumiti ito at nag-release na soul force. Bigla itong nag-dash palabas ng tinutuluyan nila. Merong isang gate habang merong nakabantay dito. Biglang may napansin ang bantay. Hinanap niya ito kung saan nanggaling. Sa isip ng ating bida, ang invisible technique ay hindi ang pinakamahusay dahil na-detect pa rin ito ng isang gold rank. Kung ang rank ay isang black gold o kaya legendary expert, madali lang akong makikita. Mabilis nang umalis ang ating bida. Ipinakita ang kwarto ni Zion. At sa likod ng bakod nito, ang ating bida ay dahan-dahan nang nawawala ang invisibility. Narinig ko mula kay Zion noon ang kanyang lugar. Ito na kaya ang kanyang bakuran. Napalingan ng ating bida dahil may napansin ito. May nakita siyang nag-release ng napakatinding aura. Pinakita si Zion habang nagko-cultivate at lumabas ang Snow Queen Spirit. Nanlalaki ang mata ng ating bida sa kanyang nakikita. May naramdaman si Zion. Sino naman nandyan? Nawala na ang kanyang demon spirit. Nakita niya ang ating bida. Bakit ka nandito? Naglakad pa palapit ang ating bida. Ako ay naglalakad-lakad lang at napag-isipan kung pumunta rito para makita ka. Pero ang iyong bakuran ay sobrang laki. Naisip kong siguro nag-iisa ka at malungkot. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.